Muli magandang araw. Ako pa rin ho, si Eli Saludar. Magandang hapon po, mga kababayan. Ito po si former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programang Iparas kay Paras. Pagbabati sa inyo na magandang hapon, mga kababayan. At paglinawan po ang maestro, nagpupugay ng isang magandang hapon sa inyong lahat, magandang araw kung saan mang parte ng mundo kayo naroon. Okay, at siyempre, Secretary Jingado ay mahigpit at mainit na pinag-uusapan ngayon ang may kinalaman dito po sa Lotto at lalong uminit yan dahil sa meron pong ginagawang inquiry o Senate inquiry at na may kinalaman. Actually, yung inquiry na yan ay para sa iLotto. At naisama na rin dyan yung mga sunod-sunod na pagpanalo ng Lotto noong December, 1.7 billion no, sa loob ng isang buwan. So, Secretary Jing, ano ang take mo rito? Well, ito ay medyo hindi something new. Kasi nung una natin broadcast, ay napag-usapan na ito at ito ay tungkol sa mga binabanggit ni Ginang Maharlika, yung vlogger, na as early as pag-upo pa lang nitong si Ginoong Robles ay inaakusan na ni Maharlika ito, may mga ebidensya daw siya, na 400 persons ang nanalo. Naalala mo ba ito? 433. 433, oo. Na may mga aligasyon na ang pinapanalo ay yung membro ng kanyang sekta. Yung ano. Oo. So, yun, at nananawagan si Ginang Maharlika na imbestigahan. At marami na ring mga statement itong si Senador Coco Pimentel na kanyang imbestigahan. At marami ng incidents na nagsasalita si Ginang Maharlika. At pakinggan natin si Ginang Maharlika. Bago natin talakayin ang nakalabas sa Senado na hearing, ay may mga sinasabi si Ginang Maharlika. So dito sa hearing na to, nakikita ninyo kung gaano kayo babuyin at lokohin ni Robles. At inamin niya na edited yung picture at sinasabi niya na hindi, na totoo daw yung katawan ng tao na nilagay nila doon, pero nakita nyo naman, hindi yan katawan niya. Ulo yan, ginurgor nila. Si kaninong ulo ang ginurgor ng PCSO para itongtong dyan? Sabi ko, ulo ba yan ng kanyang asawa? Ulo ba yan ng kanyang kapatid? Okay? Yan po ay malinaw na I don't know kung ano pa ang ginagawa ng mga taong may makakapangyarihan para buhatin itong mga ito. Kung matino si Kuting, let's say for example, matino si Kuting, mga palangga. Dapat ngayon pa lang sisibakin niya na yung hayop na yan. Pero paano niya sisibakin yan? Paano sisibakin ni Marcos Jr.? Kasabwat ng asawa niya yan. Yan ang BFF nila during campaign pa lang. Diba? Dahil kaya nagbigay ng 30 million si Robles na donation. Okay? Donation daw. For sure, hindi naman talaga niya pera yon. Yun ang ibinigay sa kanya ng mga in-extortan nila, hindi taning. Okay? Remember that? Yan ang report sa atin ng ating puting ahas. Ngayon, mga kababayan, nakakagalit. Gustong man nating sumabog dito. Okay? Kaya wag na kayong tumaya sa lot. Gusto man nating sumabog dito ng bonggang-bongga, mga palangga. Pero dapat, may aksyon ang mga taong may mas makapangyarihan sa atin. Sino yung makapangyarihan? Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Okay. Okay. So, kayo dyan sa Pilipinas, tayong lahat, kayo lahat dyan ay makapangyarihan na kailangan ninyong mag-speak up. Dahil ito, binura na yata ito. Sinasabi nila, at saka ang explanation nila dito, mga palangga, okay, from Bulacan, baka mag-anak ni RJ Nieto, o okay, may taning daw ang buhay niya, si Taning. Okay? Alam niyo naman kung anong history ni Taning, di ba? May scammer, okay.
Bulacan Better claims 43M, Lotto 642 jackpot. A better from San Jose Del Monte, Bulacan has claimed her winnings at the PCSO main office day after hitting the jackpot of the Lotto 642 drawn on December 28. Okay, ang sinasabi dito yung 43 million, okay, which carried price of 43 million. So, iba pa yung 570 million na inulat sa atin. So, ngayon, eto lang yan. Ang unang explanation dito ng PCSO, nung hindi pa narinig doon sa, hindi pa siya naimbita sa hearing, ito daw ay, kasi may mga dito, may nag-scrutinize dito sa picture na to, dahil nga may even itong date, okay, ang sinasabi kasi kakaklaim lang, di ba, 2 days ago. Teka, pakita lang natin. Okay. Screenshot natin ito. Okay. May mga nag-send kasi sa akin. Sabi ganon, ayan, yung 2023, okay, 2023 dyan na date sa katabi nung babae, may nag-send sa akin. Sabi ng mga netizen, sabi ng mga palangga, kung kahapon lang yan, kasi yung article nila is, kailan to? Ang article ng 1 day ago ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Kung kahapon lang ito, bakit daw ang kalendaryo is 2023? Okay? Kaya sila nagpaliwanag na ang, tignan natin. The 47-year-old housewife bagged the jackpot after correctly guessing the winning numbers. Okay? Taken from her family's birth date, the lucky winner shared that she placed the bet since the number 28. Okay, hindi yan ang binahanap ko. Yung tungkol sa pag-claim niya ng pera. Okay lang ba yun? Basta ang sinasabi dito ng PCSO, kinlaim daw yan ng loan better na yan the next day. Diba? So kung the next day, December 28, nanalo, then December 29. So ang question natin uli, which is obviously na sinungaling na nga sila, pero for the heck, para magkailinuan tayo, kung December 29, kinlaim nitong peking, ng winner na ito, the peking winner, di ba dapat December 29? Kung 29 niya na kinlaim, dapat on that day ay pinost ang picture. Pero bakit kahapon lang o 1 day ago ang picture? Okay? So, obviously, mga kababayan, malinaw pa nga sa sikat ng araw na binababoy tayo ni Lisa at ni Robles. At yung executive session na yan, dapat nga hindi na executive session na yan eh. Dapat iparinig nyo sa taong bayan. Kasi during that executive session, meron pang pwedeng mabayaran dyan. Pwede pang si Mel Robles magsabi, baka naman, wag na akong susugin, senators, okay? Bibigyan ko na lang kayo tig 50, 600 ba yun million? O bibigyan ko kayo tig 200, o kaya, para hindi yun na ako pwedeng 200 million, 300 million. Every week, every other day, merong nananalo sa loto. So, sino to? Hindi lang itong, kasi doon sa ni Tulfo, ang gusto ng malaman sa executive session, kung itong babaeng, ito yung edited photo. So, hindi lang yan. Dapat yung 433 ng 2022, doon umpisahan ni Tulfo and the rest of the senators. At yung mga nananalo every other day o every week, dapat yun ang susugin, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Alright? Okay. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kung matinulang ang gobyernong ito, napakadaling hulihin. Kung yan ba ay yung cheque na yan, na i-deposit ba dito sa na yan? Sa bangko ng loan better na yan? Sino ba itong taong to? Mayroong bank secrecy law. But I believe, kung kailangang i-waive ito, i-waive o gamitin I don't know kung ano lang ang batas ang dapat gamitin dyan. Sa kapakanan ng taong bayan na malaman kung totoong tao ba talaga yung mga nanalo, which is ngayong araw na ito, napatunayan natin na walang nananalong tao. Mga kababayan, tulad ng sinabi ni Paring Eli, ay nag-imbestiga. Kasi sa mga binitawan ng mga expose ni Ginang Maharlika, inaakusa niya si Mel Robles
na minamanipulate yung resulta ng Resulta ng loto, mga win. winnings ng loto. At nung una, parang 400 na tao ang nananalo at tila kasama daw ito sa sekta na kung saan membro ito si Robles. At tuloy-tuloy ang panalo at sinasabi ni Ginang Marlica, mas malaki pa yung nabigay na panalo kaysa revenue ng nakalap ng PCSO. Kaya humantong po ito sa isang investigasyon sa Senado. Kasi kamakailan lang may nanalo na 691 million at ito ay pinapalabas nila na nagkaroon ng award. Pero napupuna ng ating mga kababayan na itong palabas na nagkaroon ng award ng isang opisyal ng PCSO, inaward doon sa isang babae na nakatakip ang muka, ay tila manipulated ang picture. Pero inamin niya Secretary ni GM Robles na edited. Yes. At humingi silang pamanay na masama ang pagkaka-edit. Pero ito po, dito nang galing yung investigasyon na yan. Kanina pa kami nagkaroon ng discussion dito. So, would you like to make an opening statement, Senator Coco? Well, wala naman, Mr. Chairman, except that as a mathematician, I'm interested at looking at the rate of success in hitting the lotto jackpots, Mr. Chairman. And I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. President. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. No. This is yung una, yung 640. Kayo naman. Relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito? Yung sa 600 something million? Relax lang. Easy. We'll get there. Sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga
kasamahan nyo dyan sa PCSO itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have The jackpot games we are have the 5, Mr. Chair. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 642 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, Your Chair, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve. It's precisely for this purpose. How is it stated in the law? We have a prize fund reserve for the purpose of It's just the discretion of the board to add to the jackpot. add into the jackpot. Yeah. And then the decision was it was one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you give in prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, Your Honor. People bet because of the jackpot. So kung mababa ho, medyo matamlay po, that is the time when you pump in the prize fund reserve. What is the tenor of the board resolution that you will enhance the jackpot one time or? One time po, yung ginawa namin for December so for one time. Okay. Because, Mr. Chair, at the end of the year, that will become dividend and will be reverted back anyway to the Bureau of the Treasury as dividend. So, might as well, we have decided to make the games more exciting. Yeah, if you want to repeat this, you need to pass another resolution. Yes, Your Honor. We have to go back to the board. Basta klaro yan. Okay. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Okay, so we're stating facts, Mr. Chairman. Facts lang ito. Yun nga, Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. So, I think the PCSO is at liberty to reveal to us na yung in-increase na po yung mga jackpots, in all those games, available na yung online betting. Yes, Your Honor. Kaya, meaning to say, when si 642,
All of, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Minimum ba? 5.9 po, Mr. Chair. Bakit nalanganin? Hindi, yung published. Singit lang. Yes. Okay. Yung sabi niyo this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Ilan po yung tumama sa Iloto out of this 1, 2, Isa lang po yung kagabi lang po. kagabi lang? Okay. What game? What game yun? Yung kagabi? 6:55. 655. 600 million kasi yun, Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. We're sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. Inamin po niya na minamanipulate nila ang maniobra dyan. Because hindi sila transparent. Pinapairal nila, kunyari, alibay, na tinatago nila yung identity ng winner. Nowhere in the world na tinatago. In the United States, pinapalabas, ina-advertise ang winner. Pero dito kasi, Secretary G, kaya dito, hindi inalabas dahil sa baka kidnapping daw eh. Hindi, kalokohan. Ano That's plain stupidity. Alibay yan, kasi para mayroon silang leg room to manipulate. And in fact, it has come to a point na inamin na nila itong ni-reveal nitong Robles na, well, with due respect, napaka-arrogante nitong sumagot. Yung mukha nito, hindi mapagkatiwalaan. Tingnan mo, mga kababayan, anong itsura nito na itong Robles na ito? Sa itsura pa lang, hindi mapagkatiwalaan with due respect. Kaya pala, binuboljak ito ni Ginang Maharlika, yung vlogger na napaka-famous, dahil nga, 5 months or 6 months ago pa lang, marami nang binubulgar si Ginang Maharlika na mga kabalaghan dyan sa pagpapanalo sa sweepstakes. And only this month of December, ay 1.7 billion. At ano pong sinasabi nitong Robles? Pinipigilan nilang ibigay sa treasury kasi end of the year at pinapanalo nilang pera. That money should have gone to charity. Pero pinapanalo niya. At for only 1 month, 6 winners. Pare, 1.7 billion. The PCSO was chartered for the purpose of helping the social obligations of the government to the people. Pero halatang halata na minamanipulate niya ng board yung pipigilan nila ang pera na ibigay sa treasurer para gamitin sa manipulation. Bakit tayo po hindi maniniwala, mga kababayan, na gumagawa ng kabulastugan itong hindi mapagkatiwalaang itsura nitong si Robles? Dahil masyadong nagdidepende ito siya sa
isang very powerful person. Arroganting sumagot, mga kababayan, at the same time, ang lakas na loob na i-manipulate ang resulta ng lottery. Can you imagine, limang lottery costing 1.7 billion that should have gone to charity. Ang pera na yan. Na-earn na yan eh. Kasi sinasabi niya, itong ginamit nilang pera galing sa reserve. So, at the end of the year, that should have gone to the treasury for the purpose of helping our athletes, our poor families. Pero what did this Sanabagan, whatever name we can call this guy, nirolyo niya. Nirolyo niya para can you imagine 1.7 billion. So, kunyari, napanalo lahat, pwedeng isa lang dyan, pwede nilang hugutin para sa sarili nila. Pero ang sinasabi kasi, kaya naglarga sila para maka-attract pa ng maraming mananaya. Para mas lumaki. There's something wrong. Bakit kayo hindi naka-attract? Kaya napag-desisyonan ng board. More than enough na yung kanilang end of the year na the reason kaya siguro naglakas ng loob kasi sinabi ng kanyang amo na maging milyonaryo tayo, Mel. Ito, tingnan mo itong video ng kanyang amo. Hinahangad nila na maging milyonaryo. So magkano lang ba yung sweldo nung Mel Robles? Bakit hahangarin ni First Lady na maging milyonaryo silang dalawa? Ito, pakita mo yung video. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Para maging milyonaryo. So, yun pala ang instruction ni Madam kay Mel Robles na napakalapit nilang dalawa. Mukhang may mga pinag-usapan sila paano i-manipulate na allegedly yung resulta dyan. Pero siguro baka naman nagbibiro lang si First Lady. Joke niya lang. Hindi. Dahil yung pangalan kasi. Pero nagbibiro siya, pero what if hindi nagbibiro si Mel? Kasi may mandate siya na maging milyonaryo sila. Hindi ba? Hindi ba? Pinagbilinan ako ni Ma'am Sabihin niya sa mga member ng board, pinagbilinan ako ni Ma'am na maging milyonaryo. Gumawa tayo ng pera dito para maging milyonaryo tayo. I-manipulate natin itong resulta. Mabuti pala hindi Billy ang pangalan ko. Kung nagkataon, bilyonaryo. Bilyonaryo. Kung sa Amerika, kung William ang pangalan mo, Bill ang nickname mo. Kayo, hindi, kung mayroong joke, whether it's a joke or it's a reality, pagsabihan ka, happy birthday. Nilagay kita dyan kasi in the hope na maging milyonaryo tayo. Anong perception mo dyan? Ikaw, pare? Well, ako, sekretary. Kampanya pala. Malaki na itulong namin dyan kay Mel Robles para maiupo si Budol-Budol Ban. Pero hanggang ngayon, Mel, hindi ka pa tumatawag uli sa akin Bakit kaya? Dahil busy-busy ka maging milyonaryo. Hindi ka naambulan. Wala. Sa 1.7 billion. 1.7 billion, payat pa yan. Sa kanyang mga ginawa na mga maraming pinapanalo for the whole year. This is only for... Can you imagine? Sabihin mo sa Senado na, sir, may reserve kami. Hindi namin tino-turn over. Hindi mo na namin tino-turn over sa Treasury. When you are supposed to be duty-bound to turn over that. Reserve na yun yan for the amelioration, for the social funds of the President.
Ha? Hindi mo turn over at igagamble mo. At true enough, siguradong mananalo talaga kasi mayroon kang Smartmatic yan eh. Yung manipulation mo parang Smartmatic din yan eh. Kung sino yung gusto mong winner mananalo eh. Di ba? Kaya nga hinihikayat natin ito si Tulfo at saka ito si Senator Pimentel na they have to go to the bottom of this. Otherwise, baka ma-intimidate lang sila sa amo nitong Robles na ito na may balak na gawing milyonaryo si Mel Robles. At kung wala silang gagawin dyan, kasama sila sa baka sa kalokohan na yan. Later on, malang resulta dito sa investigasyon. Executive session pa sila, walang mangyayari dyan. Baka hinuhuli dap na lang si Mel Robles. Ha? Wag naman sana. Tingnan mo ito, may mga complaints pa yung mga ahente. Kasi, niligwak ang mga ahente para itong Pacific Corporation or whatever na operator ng online e-lotto will be able to take over. Niligwak ang mga Pilipino na naghahanap buhay para magkaroon ng pagkakataon itong kumpanya na sinasabi ni Marlica na kamag-anak sa mga nakaupo dyan sa poder. Kasi napanood ko yung hearing yan. Yung mga lotto agents, yung mga outlets, nasa 2,000. 2,000. Pasara, no? 2,000. Tapos, ang masaklat dyan, karamihan sa mga may-ari ng mga lotto outlets, so yung mga agents, yung mga OFW, na matagal na nagtrabaho sa ibang bansa, tapos pag-uwi, nag-invest sila na siguro may tindahan at mayroong nagpundar sila, tapos biglang pinasara. Kaya isa po yan sa layunin ni Senator Rafi Tulfo na imbestigahan kasi may panukalang batas siya na ipagbawal ang iloto. At saka napakababaw nung rason. Wala raw makina. Iloto yan computer lang yan, program lang yan. Pakita natin itong pakababaw nung sinabi ng presidente ng mga ahente. If I'm not mistaken, presidente ho kayo ng mga lotto agents. Yes. Were you consulted? Yes, Chair. Nasarado na po yung 2,000 na outlets po. Ano po? Nasarado na po. Ano yung sabi po nasarado? There are 2,000 lotto outlets na nasarado na po dahil nabigyan na po ng termination noong October 16. 2,000. I mean, nag-start po yung 300 tas yung remaining pong 1,600. So ilan po lahat ang nasarado? 2,000 po sa 2,000. Ano pong binigay na reason bakit po sinara po yung 2,000 na lotto outlets? Wala pong machine daw. Wala nang machine. Yun lang pong binigay na reason. Pero were you consulted na na-informahan po kayo na magkakaroon kami ng e-lotto? Hindi po. Na posible maapektuhan ang ilan sa inyo o marami sa inyo? To my understanding, Chair, with the previous administration, they had plans of having that. Parang pag-aaralan pa po. We were just surprised na ang bilis-bilis lang po siyang na. So yung previous administration, before Mr. Robles became the general manager, so meron na kayong narinig na plano? May plano po. But you, pero nakonsulta kayo? Opo, alam po namin. Alam nyo. Ang kinagulat nyo na lang, all of a sudden, boom, natuloy na. Opo. Okay. Mr. Robles, you might want to answer. Thank you very much na in-acknowledge you na it's not under my time. Kung nga po ang tatanungin niyo po, it should be 11,000 outlets. Had it been under my watch, Mr. Chairman, hindi ako papayag sa 6,500. No? That is a fact. Hindi po under my watch to, and I even asked my managers, why did you allow? And sila po ay kausap ng GM. I'm surprised why they did not raise that up. They're very close po with the past administration. So, well, they have the reasons for not saying it. Tama po sila. Hindi po dapat. But
ang thrust naman of that administration is to modernize the 25-year-old system. Now, dalawa pa nga na laging nagbe-breakdown. So, tama po kayo. Hindi ho dapat pinasarayan at marami pong nawalan. At even po kami sana, we could be getting more income had the previous administrator not implemented that. When I came, awarded na po yan. May timetable na po ang implementation. Ms. Xavier? To my understanding, kasi I was there during the opening, what is the PCSO then said that they're going to initially order 6,500 because katatapos lang po ng pandemic, hindi po yata kakayanin na ganun kadami yung order nila na machine. So we were just wondering, I mean, with due respect po, no, GM, nung time po na nag-order po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. I will have to correct this because this is a very, very big lie. And if she's under oath, Your Honor, she will be in trouble. To my understanding po, I mean, okay, granting po na na sila yung nag-order niyan. Pero during your time, alam niyo po na maaapektuhan yung 2,000 na agent. Sana po, gumawa na lang din po kayo ng paraan na tulungan po kami na wag pong masarado yung 2,000 na yan. Kaya po, masama po yung loob ng mga lotto agents kasi parang dahil po dyan sa iloto, parang hindi yun na po tinulungan yung mga iba na makapagbukas po sila. Kasi dati ho pre-termination lang, sumulat kayo, tapos ginawang termination, tapos nag-stoppage. From the stoppage itself po, dapat hindi na po kayo nag-issue mismo ng termination na kayo po yung nakapirma. Doon ho yung talagang alam na nila na talagang wala na pong aasahan. Kung stoppage po yan, kung mag-aantay po ng machine, sana hindi na lang po sila terminate. So ano nangyari po doon na Ms. Xavier, doon sa 2,000 na sarado napasara? na po sila lahat. Sarado na po lahat yung Yun nga po yung humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Pero open naman po nang mag-apply ulit. Pero ang problema po, mag-aantay nga po sila kung kung kailan po magmamachine. Pero to my understanding, hindi pa po yata nag-uumpisa yung procurement or sinasabi po ng mga branch managers na magkakaroon po. Saka before po, umasa po yung mga ibang mga agents po na hanggat wala pa pong machine, yung po ng mga lumang machine namin na ginamit dito sa Luzon, ang ipapagamit. Ang alam ko po, parang dati pumayag nga po na yun ang gamitin. Hindi po namin alam kung anong nangyari, kung bakit. Kasi kung I already approached also po the OGCC, that's why I was late last time in coming here. Nakiusap po ako doon kay Attorney Quevedo na kung pwede pong i-extend po yung ELA para po hindi na muna po sila magsarado at pagbibigyan sila hanggat 4 months. Ang pakiusap lang niya po sa akin na i-inform ko daw po si GM na mag-apela lang para magkaroon po ng time na wag sila munang masarado kasi naaawa. So you're not granted your request for an appeal? Kasi po, ang hinihingi lang po ni Attorney Quevedo that time is kung pwede daw pong sumulat sa kanila ng letter po si GM or si Chairman Kuwa na humihingi po sila ng extension para magkaroon po ng time kung merong o-orderin na machine or something. Pero sinabi ko po yun kay AGM Arnel Casas na yun po yung request ni Attorney Quevedo na kung pwede gumawa po sila ng sulat na nire-request po nila na ma-extend po yung yung ELA para patuloy pa po sila na makapatuloy po na makapagpatay at hindi masarado yung 2,000 kasi naaawa rin po siya dun sa mga agents na yun. At that particular time, parang nag-follow up ako, parang sabi po, hindi naman po talaga nangyari na nakagawa po ng apela. Kasi Mr. Robles, 2,000 na mga lotto agents, sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo in short. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, 1,000 ang pinatay ninyo at isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Ito na nga yung online. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay.
Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. Napakaangas, ano? Ha? Pagka mayroong backup na gusto silang maging milyonaryo, yung backup siya ng First Lady, napakaangas sumagot. Ha? Hindi man lang in-address yung chairman para sagutin niya yung telling a lie daw. It's a big lie. Tapos, it's a big lie. Nag-butt-in lang siya. Nag-butt-in lang siya. Napakaangas nitong itsura nito, mukhang tulisan napakaangas. So, dahil may nagbaback up, itong si Mr. Marcos, ito yung backer nito. Pakita natin. Ako, delikado na itong pagbati ko. Mukhang 60th birthday na ang ating mabuting kaibigan. But Mel, happy birthday, and you really have been an asset to us and all the work that we have been trying to achieve. And mabuti naman, it's good to have somebody who has common sense. At alam mo naman, kung minsan mga kasama natin masyadong malayo ang pag-iisip, mabuti may isa tayong kausap kagaya mo na nangunawaan ang buhay ng pangkaraniwan ng Pilipino and continue to work for the betterment of that life. So, well worth the 6 years. Huwag mo nang isipin, huwag mong tatanggapin yung yung senior citizens card mo. Hindi ka magiging 60. Happy birthday, Mel. Kita mo, ang galing ng backer. Naintindihan lang yung buhay ng Pilipino, pero niligwak yung 2,000 na mga OFWs, mga mahihirap na nagdidepende lang sa kita diyan sa kanilang outlet. Tingnan mo, napaka-sahol nitong tao na ito. Mga kababayan. Tsaka napaka-arugante. Kaya nga, nung panahon ni Jeme, sinipa ito sa LRTA. Dahil, I don't know how he was acquitted when there was a very clear na yung kanyang corruption, alleged corruption, was very clear in purchasing and manipulation of the operations of the LRT. Di ba? Okay, so dito nga ay talagang marami nagtataka kasi sa ibang bansa, halimbawa sa Estados Unidos, bibihirang manalo ang loto dito kaya isang buwan. At saka pakinggan natin yung kapatid ni Marcos, si Senator Amy, kung anong kanyang opinion tungkol dito sa operation ng itong hindi ko na mag-describe yung itsura nitong kumag na ito. Ito, tingnan natin kung anong sinasabi ni Amy. Abay, sinabi ni Senator Amy Marcos, si Super Ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka, Marites naman po to hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang ang Marites na baka ang nananalo sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abe, nag-publish ng picture, di umano na isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan. No? Ito yung larawan. Pero mukha kang edited kasi tignan nyo yung hawak na cheque. No? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mayor Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello? Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit yun naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. So,
Even the presidential sister, Amy Marcos. Pero sana nakikinig si Ginang Amy. Bakit wala po kayo doon sa hearing ni Senator Tulfo? Natatakot ka ba doon sa sister-in-law mo na backer nitong si Mel Robles? Dadak ka ng dadak kay Speaker Martin Romualdez. Nilalait mo, pero takot na yata ka, Miss Amy, kay Lisa Araneta Marcos. Ito, napanood mo ba yung video ni First Lady na gusto nilang maging milyonaryo ni Mel Robles? Napuna mo ba yan, Ginang Amy? Yun ang pupunain mo. Ha? Okay? Ha? Bro, tapos matid ka naman sana doon sa hearing ni Pimentel at ni para mapakita mo sa kapatid mo na ang laking kabulastugan na itong nilagay niyang Mel Robles sa PCSO. Arrogante pang magsagot. Kasi may backer na presidente at first lady, di ba? Mga kababayan. So, that's how the cookie crumbles in this country. Parang Eli, baka mamaya mag-comment yung mga nakikinig sa ating millions na ako lang nagsasalita. Hindi daw nagsasalita yung dalawa. Sinusolo ko daw. Lalo na yung fans ni Kado. Hindi daw pinapasalita si Kado. Yan, magsalita naman kayong dalawa. Ako lang naniniwala na hindi matatanggal sa pwesto yan. Hindi matatanggal? Hindi matatanggal. Hanggat hindi natatanggal sa pwesto, yung nagpo-protection dyan. Yan ang, kaya ang ugat sa solusyon dyan ay mas malalim pa. At ito hindi lamang sa loto, kundi sa mga usaping politika. Kung saan sinasaalang-alang ang kapakanan ng mga mahihirap na Pilipino. Alam mo bang mayroong 2 million new poor daw? Sabi ng Social Welfare Station. Social Weather. Social Weather Station. Dagdagan pa ang mahirap. Ng 2 milyon. Dahil ang atensyon nyo ay wala sa inflation. Ang mga solusyon ginagawa ninyo ay puro sa mga kung kalokohan. Travel. Travel. Pakita mo nasa ibang bansa, utak nyo. Sige. Ako naman, yung concern ko sa Lotto, PCSO, kasi kapag ganyan ay lumala yung mga aligasyon na di mo nidayaan, baka bumagsak ang benta, yung sales, at maapektuhan naman yung kita ng PCSO na kung saan ay itinutulong sa mga mahihirap na may sakit at iba't iba na nangangailangan sa PCSO. So sana, paano nila may ibabalik ang tiwala ng taong bayan ng publiko para tangkilikin ang Lotto at syempre sa pangalatan, kumita para sa taong bayan. At inadmit nga nitong kumagos na to, itong swangit na ito, na yung pang dividendo sa gobyerno na nakalap na ng PCSO, hindi binigay at pina-roll at almost na ipanalo lahat sa suspected na manipulated winnings. Tingnan mo. Kaya itong ating bansa ay wala nang pag-asa. Ito pa nga, buong mundo alam na napaka makiti ang paa nito mag-travel. Tingnan mo dito sa isang game sa US Hollywood, yung Jeopardy. Pinagtatawanan na yung ating Pangulo. Tingnan natin, Time for Final Jeopardy. It's anybody's game. Let's take a look at the category. Current world leaders. Give that some thought. Make your wagers. The clue are back. The category Current World Leaders. Here's your clue. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips, a play on his name is Ferdinand Magellan Jr. We'll begin with Allison Purcell. Allison, what did you come up with? What is Spain? Fortunately, that's not correct. And how much did you wager? $10,599, leaving you with $1. Let's go over to Avi Gupta. What did you come up with? What are the Philippines?
That is correct. Ferdinand Marcos Jr., also known as Bong Bong. And how much did you wager? $4,500. That gives you $21,300, and you are in the lead for the moment. So, pati yung travel nito, talagang palitan na dapat ang pangalan nito. Hindi na Marcos Kasi hindi naman niya sinusundan yung tatay niya. Dapat talaga Ferdinand Magellan, because Magellan has traveled all over the world to look for spices. And he found it in PCSO. And he found it in PCSO. Philippines. In PCSO, Philippines. Philippines. Okay, so mga kababayan, Hindi siya Ukraine. ito po, habilin natin itong ating reminder. Sana, Mr. Tulfo, Mr. Pimentel, huwag naman sanang magduda din ang mga Pilipino sa inyo. Kung kailangan tumbukan ang kabulastugan dyan sa PCO, please naman. Otherwise, kayo, baka i-greet din kayo ni Mrs. ng birthday at maging milyonaryo din kayo. Magandang hapon po, magandang umaga, gabi sa ating mga Pilipino all over the world.